Hello. Good morning mga katropa, kaibigan, TV. Good morning sa inyo. Siyempre, for today's video, ang topic pala natin ngayon ang diploma versus diskarte. So, ayan, ang ating magpag-uusapan po ngayon sa aking vlog ay ang diploma versus diskarte. Ngayon, para sa iyo, ano ba ang mahalaga? Diploma po ba o diskarte? Para po sa akin bilang isang simpleng mamamayan, ito po ang aking sasabihin sa inyo. Para sa akin, ang importante ngayon, sa panahon natin ngayon, ay diploma. Bakit? Kung sinabi po ay diploma. At syempre, kailangan mo rin sasamahan ng diskarte. Number one, dito sa atin sa Pilipinas, kailangan natin ang diploma. Kasi lalong-lalo na pagka nag-aral ka, at nagtrabaho ka, hinahanapan ka ngayon ng qualification ng mga kumpanya na kailangan graduate ka at may diploma. At syempre, ang diskarte naman ay pwede rin ginagamit natin yan kung halimbawa ay kailangan natin magnegosyo. At syempre sa pag-apply din ng trabaho. Kasi kahit may diploma ka na at kung wala ka rin diskarte, wala rin mangyayari sa'yo, katropa, kaibigan. Kaya dapat ang gagawin mo, sasamahan mo ng diskarte at gagamatan mo ng diploma pag nag-apply ka sa trabaho. Pero marami din kasi na yumayaman o nagsiging success na walang diploma. Bakit? Kasi may diskarte silang ginagamit. Yun naman ang pagkakaiba ng mga taong may diskarte. Pero kasi dito sa atin, dito sa Pilipinas, tutuusin, napakahalaga ng diploma. Kasi yan ang hindi mananakaw ng kahit sa sino man. Kahit na pinipeke, di ba, napepeke nga yung certificate. Pero, ang pinag-aralan ay hindi mananakaw yan. Kasi yan din ang payo ng aking magulang. Na kahit yan lang ang tangi may papamamana nila sa'yo. Ang pinag-aralan. Kaya dapat, katropa, kaibigan, TV, at kung ikaw ay naging nanonood sa akin YouTube channel, sasabihin ko sa iyo, kailangan mo mag-aral para nang sa ganun, pag nag-apply ka sa reality, ay kailangan natin ng diploma. Kasi number one yan, pag wala kang diploma, hindi ka makakapasok ng mga trabaho. Siyempre, sasama mo pa rin ng diskarte, katropa, kaibigan. Kaya sabi ko nga sa iyo, pero bago ang lahat na yan, bago mo gawin ng isang bagay, hihingi mo lahat kay Lord. Kasi si Lord ang nandyan palagi para sa'yo na susuporta. Na kahit gano'ng kahirap, si Lord lang ang tangi mong kakapitan sa lahat. Kasi number one dyan, katropa, kaibigan, kasi pag hindi mo hiningi kay Lord, mawawala ang lahat. Kaya dapat palagi ka magpasalamat sa Kanya. Dahil siya lamang ang nakakaalam ng lahat at siya lamang din ang magbibigay sa atin ng lakas. At siya rin ang nagpapalakas ng ating sarili. Siyempre, kita mo ngayon, napakaganda ng tanawin dito sa Paramillanera. Papunta kasi ako sa bayan. At kitang-kita nyo naman mga katropa, kaibigan, ako nga po pala ay isang CI. Opo, CI po ako sa isang pribadong kumpanya. Graduate din ako ng seaman, pero syempre, hindi ko rin siya nagamit. Kaya ito, kahit saan nagkatrabaho tayo kasi wala tayong pinipiling trabaho. Ang mahalaga, katropa, kaibigan, kumikita ka ng malinis at hindi galing sa masama. Kaya sabi ko nga sa iyo, kailangan mo palaging magdasal at hihingi kay Lord lahat. Walang imposible yan. Next pala mga katropa, kaibigan, lagi nyo lang po akong susuportahan sa aking mga videos. At syempre, next topic nga po pala natin sa aking next vlog. Ang ating pag-uusapan naman ngayon ay ang hindi sirit kaya na. Ang pag-uusapan natin ay ang mayaman at mahirap. Ano nga ba ang maganda? Maging mayaman ka o maging mahirap ka? Yan ang next topic natin, katropa, kaibigan, TV. Okay, lagi nyo akong susuportahan, paki-like po,
At pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan, Katropa Kaibigan TV para lagi tayong magkikita sa aking next vlog. Okay, sige mga katropa, shout out sa aking mga kasamahan dyan, sa aking mga katrabaho, at ingat tayo lahat and God bless you all. Okay, thank you so much mga katropa, kaibigan.